Gumising ako mula sa koma at narinig ko ang sabi ng anak kong lalaki. Kapag namatay na siya, diretso na sa bahay pag-aalaga ng matatanda ang matandang iyon. Nagkunwari akong nanatili pa ring walang malay. Patuloy na tumutunog ang mga makina sa paligid ko. Pero gising na gising ako. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang direktang suntok sa dibdib, hindi sa puso ko, dahil matagal nang nasira iyon. Ito ay suntok sa mas malalim pa, sa aking dignidad, sa mga taon ng sakripisyo, sa lahat ng akala ko'y naitayo ko na. Ang anak ko, sarili kong anak, ang babi na binuhat ko noon na halos 7 libra lang ang timbang. Ang parehong batang tinuruan kong magbisikleta sa likod bahay ng bahay namin sa Forbes Park. Ang dinala ko sa Enchanted Kingdom ng 3 beses dahil sobrang gusto niya. Pareho ring lalaking iyon ngayon ay nakatayo sa tabi ng kama ko sa ospital. Pinaplano na itapon ang kanyang ina na parang lumang muebles. Para sa ikabubuti mo, Sarah. Sabi niya sa kapatid niyang babae. Alam mo naman kung paano si inay. Hindi na siya makakapag-isa. Maganda ang bahay pag-aalaga sa Quezon City. May hardin. Hindi niya mamamalayan. Hindi agad sumagot si Sarah. May katahimikan na nagbigay sa akin ng pag-asa sandali. Baka siya, ang aking anak na babae, ang talagang anak sa mata ko, ay magsasalita. Baka ipagtanggol niya ang kanyang ina. Baka maalala niya ang lahat ng ginawa namin para sa kanila. Paano kung gumaling si Itay? Tanong niya sa wakas. Sabi ng doktor, himala na ngang buhay pa siya, sagot ni Roberto. At kahit gumising siya, alam mo namang hindi na siya magiging maayos. Hindi na siya makakapagtrabaho. Hindi na siya makakapamahala ng kahit ano. Mas mabuti nang kunin na natin ang kontrol ngayon. Nakipag-usap na ako sa abogado at doon na. Ang katotohanan, hindi sila nag-alala sa aking paggaling. Nag-alala sila sa pera, sa mga ari-arian, sa mga negosyo, sa lahat. Na itinatag ko sa loob ng 40 taon. Ako si Miguel Santos. 57 anyos ako. Bagamat ngayon ay parang 70 na ang pakiramdam ko. 6 na araw na ang nakalipas. Nag-aatake sa utak ako habang nasa meeting sa trabaho. Natumba ako sa harap ng lahat. Ayon sa sinabi ng mga doktor mamaya, wala akong maalala sa unang mga araw na iyon. Kadiliman lang. At pagkatapos, habang nagsisimula akong magising, mga boses. Mga boses na hindi ko alam na naririnig ko. Mga boses na nagpakita kung sino talaga ang mga pinakamamahal ko sa mundo. Ipinanganak ako sa isang mahirap na barangay sa Tondo. Mekaniko ang tatay ko at nagtitinda ng hotdog ang nanay ko mula sa kariton sa harap ng bahay namin. Wala kaming kahit ano, pero may pagmamahal kami. May dignidad. May gana na umunlad. Pero pera, wala kaming wala. Ako ang unang nakatapos ng high school sa pamilya namin. Ang unang nakapagkolehiyo. Nag-aral ako ng civil engineering sa isang state university. Nagtatrabaho sa araw at nag-aaral sa gabi. 4 na oras lang ako natutulog, minsan 3, pero hindi ako nagrereklamo. Alam ko, ang edukasyon lang ang tanging paraan para makalabas. Nakilala ko si Beatriz noong 23 anyos ako. Nagtatrabaho siya sa library ng universidad. Maganda siya, pero hindi yung artificial na kagandahan na nakikita mo ngayon. Tunay na maganda. May ngiti siyang nagbibigay liwanag sa anumang kwarto. At pag ngumiti siya sa akin, pakiramdam ko kaya kong sakupin ang buong mundo. Nagbakasal kami 6 na buwan pagkatapos magkakilala. Wala kaming pera para sa malaking kasal. Sa munisipyo lang, mga magulang lang ang saksi. Ang handaan ay sa bahay ng biyenan ko. May chili at beer. Pinakamasayang araw ng buhay ko iyon. Lagi akong sinuportahan ni Beatriz. Noong sinabi ng lahat na baliw ako sa gusto kong magsimula ng sariling kumpanya ng konstruksyon, siya ang sumuporta. Noong mga buwan na walang kontrata at beans at tuyo lang kinakain namin araw-araw, hindi siya nagrereklamo. Noong kailangan kong isang laang singsing niya para mabayaran ang sweldo ng 3 empleyado ko, niyakap niya ako at sinabi, babalik natin yan, mahal ko. Makikita mo. At nabalik nga namin. Nabalik ang singsing. At marami pang iba. Sa loob ng 10 taon, mula 3 empleyado ang kumpanya ko, naging 120. Nagtayo kami ng subdivision, opisina, mall. Naging isa kami sa pinakamaasahang kontratista sa rehiyon. Dumating ang pera. Unay paunti-unti, pagkatapos ay parang baha. Binili namin ang unang bahay namin sa Forbes Park noong 35 anyos ako. 5 kwarto, hardin, at swimming pool. Umiyak si Beatriz nang ibinigay ko sa kanya ang susi. Atin na ba to? Tanong niya. Lahat atin, sagot ko. At gabing iyon, nagmamahalan kami na parang mga estudyanteng broke pa rin na nangangarap ng mas magandang bukas.
Si Roberto ipinanganak 1 taon pagkatapos. Si Sara sumunod 2 taon pagkatapos noon. Mga pinakamasayang taon ng buhay namin yon. Marami akong trabaho. Totoo. Madalas ako umuwi ng gabi na. Marami akong namiss na school program at soccer game ni Roberto. Pero ginawa ko lahat iyon para mabigyan sila ng hindi ko nakuha noon para hindi na sila mahirapan tulad ko. Binigyan ko sila ng lahat. Pinakamahal na private school sa Maynila. English, French, at piano lessons. Bakasyon sa Europa tuwing tag-init. Nag-business administration si Roberto sa UE Diliman. Fashion design naman si Sara sa isang school sa Makati. Binili ko pa siya ng kondo sa BGC para hindi na siya makisama sa iba. Paggraduate ni Roberto, pinasok ko siya sa kumpanya. Binigyan ko agad siya ng managerial position. Gusto ko matuto siya ng negosyo mula sa loob. Gusto ko siya ang magmana balang araw para ituloy ang sinimulan ko. Pero si Roberto, wala siyang gutom na tulad ko. Wala siyang drive. Para sa kanya, madali ang lahat. Hindi siya nag-alala kailanman sa pera. Lagi na lang may pera. At kapag hindi mo pa nakipaglaban para sa isang bagay, hindi mo maintindihan ang tunay na halaga nito. Nagsimulang maglete sa meeting, nagkansela ng importanteng appointment, pumipirma ng kontrata nang hindi mabasa ng mabuti. Ilang beses akong sumagip para ayusin ang mga pagkakamali niya. Pero hindi ko siya sinigawan ng malakas. Anak ko siya. Akala ko, magmamaturi siya sa tamang panahon. Makakahanap siya ng sariling landas. Nagbakasal si Sara sa isang arkitekto na nakilala niya sa Makati, si Daniel. Mukhang maginoo, magaling magsalita, magandang asal. Nagustuhan ko siya noong una. Mukhang seryoso at responsible. Pero napagtanto ko, ang habol lang niya ay ang pera ng anak ko. Well, ang pera ko, to be honest. Pag kinasal sila, binili ko sila ng bahay sa Ayala, Alabang. 3 palapag, 6 na kwarto, GYM, wine cellar. Binigyan ko rin si Sara ng 20% share sa isa sa mga kumpanya ko para magkaroon siya ng sariling kita. Gusto ko siyang maging independent, na hindi kailanman magiging dependent sa iba. Pero ang madaling pera ay sumisira, at binigyan ko sila ng sobrang pera ng mabilis. Bumili si Roberto ng Porsche, pagkatapos Bentley. Nagsimulang pumunta sa exclusive na bar, lumilipat sa kasino sa Macau tuwing buwan, nag-aaksaya ng pera sa walang kwentang bagay. Binabalaan ko siya, pero sasabihin niya lang, nagtatamasa lang ako ng buhay, Itay. Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Hindi yon ang dahilan ko ng pagtatrabaho. Nagtatrabaho ako para magtayo ng matibay na bagay, para mag-iwan ng pamana, para siguradong hindi na mahihirapan ang mga anak at apo ko. Pero hindi nila iyon nakita. Para sa kanila, walang katapusan ang pera, parang gripo na hindi nauubos. Nakikita iyon ni Beatrice. Sinasabi niya sa akin sa gabi, kapag kami lang dalawa sa kwarto. Miguel, sinisira mo sila. Wala silang pinahahalagahan. At sasagutin ko, binibigyan ko sila ng hindi ko nakuha noon. Anong masama doon? Ang masama, hindi sila natututo kung ano talaga ang mahalaga sa buhay, sabi niya. At tulad ng lagi, tama si Beatrice. 2 taon na ang nakalipas. Napansin ko ang pagbabago sa ugali ng mga anak ko. Maliit na detalye muna. Tumigil si Roberto sa pagbisita tuwing linggo. Dati, tuwing linggo siya dumating para sa hapunan, tradisyon ng pamilya. Pero bigla na lang siyang nagkansela. May lakad ako, Itay. Bigla ang nangyari. Sa susunod na linggo sigurado. Si Sara rin, lumayo. Hindi na siya tumatawag tulad noon. Dati, 3 o 4 na beses sa isang linggo siyang tumatawag lang para kwentuhan. Para ikwento ang araw niya. Para humingi ng payo. Pero unti-unting lumayo ang mga tawag na iyon. At kapag nag-uusap kami, parang may bilis sa boses niya. Parang sinusuri lang ang checklist. Sabi ni Beatrice sa akin habang inialo niya ako. Busi sila. May sarili na silang pamilya, sariling buhay. Normal lang iyan. Pero alam ko hindi normal. Busi ang anak ay isang bagay. Ang anak na umiiwas sa iyo ay iba. Pagkatapos, nagsimula ang mga hingi ng pera. Gusto ni Roberto na hiramin ko siya ng 100 milyong piso para sa isang sure thing investment na hindi natuloy. Si Sara naman, kailangan ng 25 milyong piso para i-remodel ang bahay. Kahit perpekto na ang bahay. Binigay ko sa kanila ang pera sa unang mga beses nang walang tanong. Mga anak ko sila. Anong ama ang magdedeni sa tulong sa anak? Pero hindi tumigil ang mga hingi. At hindi nila binayaran kahit piso man lang. 6 na buwan na ang nakalipas. Nalaman ko ginamit ni Roberto ang pangalan ko para makautang ng 250 milyong piso. Pinekpek niya ang pirma ko sa mga dokumento.
Pag kinompronta ko siya, walang pagsisisi. Sasabihin ko sana sa iyo, Itay, pero alam kong gagawin mong issue. Kailangan ko agad ang pera. Anong kailangan mo? Para mabayaran ang utang. Anong utang, Roberto? Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako ng malamig na mata na hindi ko nakilala. Kailan naging estranghero ang anak ko? Devastated si Beatrice. Umiyak siya sa gabi. Anong nagawa nating mali, Miguel? Kailan natin nawala ang mga anak natin? Wala akong sagot. Yakap lang ako at nararamdaman ang parehong sakit. Sakit ng isang amang nagbigay ng lahat at natanggap na lamang ang kawalan ng pakialam. Pagkatapos, nangyari ito. Ang atake sa utak, gaya ng tawag ng mga doktor. Nasa meeting ako kasama ang mga investor mula sa Japan. Malaking kontrata na dapat isara. Bigla akong nakaramdam ng matalim na sakit sa ulo. Parang sinaksak ng kutsilyo. Naggagulo ang mga salita ko. Namanhid ang kaliwang braso ko. Emar Santos, narinig ko. Ayos ka lang ba? Hindi ako makasagot. Natumba ako at kadiliman. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nawalan ng malay. Sabi ng doktor, 6 na araw. 6 na araw sa koma. 6 na araw habang lumalaban ang utak ko para mabuhay. 6 na araw habang ang pamilya ko ay lumalaban para sa ibang bagay. Nagsimula akong magising ng dahan-dahan. Una ang mga sensasyon. Tunog ng makina, amoy ospital, hindi komportableng kama. Pagkatapos, mga boses. Unay malayo, pagkatapos ay lumilinaw. At narinig ko sila. Si Roberto at Sara, ang dalawa kong anak, ang tanging anak ko. Pinaplano ang kinabukasan ko at ng nanay nila na parang mga bagay lang kami. Parang problema na kailangang ayusin. Nakipag-usap na ako sa abogado, sabi ni Roberto. Makukuha natin ang power of attorney habang incapacitated si Itay. Sa ganitong paraan, makakapagdesisyon tayo tungkol sa mga kumpanya at ari-arian. Paano kung gumising siya at tumutol? Tanong ni Sara. Sabi ng doktor, kahit gumising siya, magkakaroon ng side effects. Malamang hindi na siya makapagsalita o makagalaw ng maayos. Kailangan niya ng 24 hour care. Kung gayon, magkakaroon tayo ng nurse. Sigurado, pero para kay Itay, hindi kay inay. Siya ang pupunta sa bahay pag-aalaga. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin na parang bala. Pupunta siya sa bahay pag-aalaga. Si Beatrice, ang asawa ko. Ang babaeng kasama ko sa loob ng 34 taon. Ang babaeng sumuporta sa akin nang wala kaming wala. Ang babaeng isinakripisyo ang sariling pangarap para maipagpatuloy ko ang sa akin. Ang babaeng nagpalaki sa 2 walang utang na loob na anak na ito na ngayon ay nagpaplano na ikulong siya sa bahay pag-aalaga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong buksan ang mga mata at harapin sila doon mismo. Pero may huminto sa akin. Isang boses sa loob ko na nagsabi, hintayin mo, makinig ka. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. At patuloy akong nakinig. Ang halaga sa bahay pag-aalaga sa Quezon City ay 500,000 piso bawat buwan. Tuloy ni Roberto, mahal, pero maganda ang facilities, at higit sa lahat, malayo. Hindi siya makakaistorbo sa atin o magtatanong tungkol sa negosyo o pera. Sa tingin mo ba papayag si inay? Tanong ni Sara. Naglabas si Roberto ng mapait na tawa. Hindi kailangang pumayag si inay. Kapag wala na si Itay, tayo ang magdedesisyon. Wala siyang in-name. Lahat nasa pangalan ni Itay. Totoo iyon. Isang pagkakamali na malinaw ko na ngayon. Lahat ng ari-arian, lahat ng kumpanya, lahat ng bank account nasa pangalan ko. Akala ko pinoprotektahan ko si Beatrice, na kapag may nangyari sa akin, alagaan siya ng mga anak. Hindi ko naisip na sila pa ang magiging traidor. Anong gagawin natin sa mga ari-arian? Tanong ni Sara. Ibebenta natin ang bahay sa Forbes Park. Mamayagpag ng hindi bababa sa 2.5 bilyon. Ang mga rental apartment, itatago natin bilang investment. At ang shares sa kumpanya, hatiin natin. Sabi ni Daniel, ibenta na lang natin ang buong kumpanya ng konstruksyon. Sumabat si Sara. Sabi niya, makakakuha tayo ng ilang daang milyon kung ibebenta natin sa isang kumpanyang interesado mula sa Espanya. Si Daniel, syempre, ang arkitekto mula sa Espanya, ang mukhang maginoo at magalang. Lumalabas, siya ang utak ng lahat nito. Hindi masamang ideya, sagot ni Roberto. Sa ganitong halaga, makakapag-invest tayo sa mas kumikita. Hindi na ganoon ang konstruksyon ngayon. Pinag-usapan nila ang pagsira sa 40 taon kung pinaghirapan. Ibebenta ang kumpanya na parang tsatara, hahatiin ang pera, at mawawala. At pinakamasama, pinag-usapan nila ang pag-iwan sa kanilang ina. Nanatili akong nakapikit.
Normal ang pagpapakita ng heart monitor. Stable ang blood pressure. Sa paningin ng lahat, nasa koma pa rin ako. Pero sa loob, gising na gising ako. Buong-buo at durog na durog. Nag-usap sila ng ilang minuto pa. Mga detalye tungkol sa abogado, bank account. Plano na nila lahat. Nag-coordinate na sila. Naghihintay lang sila ng isang bagay, na mawala ako. Nasaan na si inay ngayon? Biglang tanong ni Sarah. Umuwi siya para magpalit ng damit. Sabi ko sa kanya magtagal siya, na ako ang magbabantay kay Itay. Isa pang saksak ng kutsilyo. Hindi si Roberto narito para bantayan ako. Nandoon siya para bantayan ako. Naghihintay na parang buitre na naghihintay mamatay ang biktima. Alis na ako, sabi ni Sarah. Susunduin ko ang mga bata sa school. Ipaalam mo kung may pagbabago. Sige. Pero duda ako na may mangyayari. Sabi ng doktor, pwede itong tumagal ng linggo o buwan. Narinig ko ang yabag ni Sarah papalayo. Bumukas at sumara ang pinto. Naiwan si Roberto mag-isa sa akin. Naramdaman ko ang presensya niya malapit. Lumapit siya sa kama. Sandali. Akala ko gagawin niya ang isang bagay. Hindi ko alam kung ano. Pero natakot ako. Tunay na takot. Sana mabilis na lang, matanda. Narinig ko siyang bulong. Nagiging komplikado at mahal na ito. Araw-araw sa ospital na ito ay milyon-milyon. Pagkatapos ay lumayo siya. Narinig ko siyang umupo sa upuan malapit sa bintana. Tunog ng cellphone niya. Nagsisend siya ng mensahe. Malamang nagpaplano pa ng iba. Nang higit na pagtataksil. Nanatili akong walang galaw ng maraming oras. Natulog si Roberto sa wakas. Naririnig ko ang hilik niya at ako. Nakapikit, nag-iisip, nagpaplano. Sa unang beses sa loob ng 6 na araw, malinaw na malinaw ang isip ko. Hindi ko hahayaang gawin ito sa akin. Hindi ko hahayaang gawin ito kay Beatrice. Sobrang hirap namin. Sobrang sakripisyo namin. At hindi namin tatapusin ang buhay namin na magkahiwalay. Siya sa bahay pag-aalaga at ako sa kama ng ospital, habang sinasayang ng mga anak namin ang lahat ng itinayo namin. Pero kailangan ko ng plano. At kailangan ni Beatrice malaman iyon. Dumilim ang gabi sa ospital. Nandoon pa rin si Roberto, natutulog sa upuan, nagigising paminsan-minsan para tingnan ang cellphone. Nanatili akong walang galaw, nakapikit, pero tumatakbo ang isip ko. Kailangan kong makipag-ugnayan kay Beatrice. Urgent. Pero paano? Hindi ako makagalaw nang hindi mapapansin ni Roberto. Hindi ako makapagsalita. Bumibisita ang mga nurse bawat 2 oras para i-check ang vital signs. Pero laging naroroon si Roberto. Walang paraan para makapasa ng mensahe. Pagkatapos, bandang alas negatibo, 11 ng gabi. Narinig ko ang ibang yabag, mas magaan, pamilyar. Magandang gabi, sabi ng malambot na boses. Si Nurselinda iyon, ang nag-alaga sa akin noong unang mga araw. Matandang babae, siguro mga 60 anyos, mainit na kamay at inainang boses. Nagustuhan ko siya mula pa noong una, kahit hindi pa ako conscious noon. Magandang gabi, sagot ni Roberto sa antok na boses. Kumusta si Itay? Stable siya, sagot niya. I-check ko lang siya. Bakit hindi ka muna kumuha ng kape? Mukhang pagod ka na sa buong araw dito. Ayos lang ako, sagot ni Roberto. Pinipilit ko, sabi ni Linda ng matatag. Kailangan mong magpahangin. Sa second floor ang cafeteria. Bukas buong gabi. Magnegatibo, 15 minuto ka lang. Ako ang magbabantay sa ama mo. May katahimikan. Nagdalawang isip si Roberto. Sige na nga, sabi niya sa wakas, 15 minuto lang. Narinig ko ang yabag niya papalayo. Sumara ang pinto, at naramdaman ko ang kamay ni Linda sa noo ko. Wala na siya, bulong niya. Pwede mo nang buksan ang mata, Emar Santos. Tumalo ng puso ko. Paano niya nalaman? Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata. Tinitingnan ako ni Linda na may malungkot na ngiti. Alam ko kahapon pa, sabi niya ng mahina. 30 taon na akong nagtatrabaho sa intensive care. Alam ko kung kailan nagigising ang pasyente at kung kailan gising na pero nagkukunwari. Ang galaw ng mata mo sa ilalim ng talukap ang nagbigay sa iyo. Sinubukan kong magsalita, pero paos at mahina ang boses ko. Ang asawa ko. Alam ko, sabi ni Linda. Narinig ko ang mga anak mo kaninang hapon. Kaya ko pinapunta sa kape ang binatilyo. Wala tayong maraming oras. Kailangan kong makausap si Beatrice. Nasabi ko. Kinuha ni Linda ang cellphone niya. Anong number niya? Sinabi ko. Mahirap bigkasin ang mga numero, pero nagawa ko. Tinawagan niya at inilagay sa speaker. Mababa. 3 ring. 4. 5. Hello. Sagot ni Beatrice. Pagod at basag ang boses niya.
Emares Santos, tanong ni Linda. Si Linda ito, ang nurse ng asawa mo. Kailangan mong pumunta agad sa ospital. At mag-isa ka lang. Urgent. Napaka-urgent. Anong nangyari? Ayos lang ba si Miguel? Ayos na ayos ang asawa mo. Sabi ni Linda habang tinitingnan ako. Mas mabuti pa kaysa inaakala mo. Pero kailangan mong pumunta ngayon. At pakiusap, huwag mong sabihin kahit kanino. Kahit isa. Naiintindihan mo ba? May katahimikan sa kabilang linya. Naiintindihan ko, sagot ni Beatrice. Nagbago ang boses niya. Nahuli niya ang tono ni Linda. Darating ako sa loob ng 20 minuto. Binaba ni Linda ang tawag. Babalik na ang anak mo anumang oras. Kailangan mong magpatuloy na magkunwari. Kaya mo ba? Tumango ako. Mabuti. Pag dumating ang asawa mo, papapasukin ko siya. Malamang nandito ang anak mo. Pero gagawa ako ng paraan para mailabas ko siya sandali sa kwarto. Gamitin mo ang oras na iyon. Salamat. Bulong ko. Pinisil niya ang kamay ko. Maraming pangit na bagay ang nakita ko sa ospital na ito. Emar Santos. Pamilyang nag-aaway sa mana habang humihinga pa ang pasyente. Mga anak na iniiwan ng magulang. Pero ang narinig ko ngayon ay lalong malupit. Kayo at ang asawa mo ay hindi karapat-dapat nito. Isinara ko ang mga mata nang bumukas ang pinto. Bumalik si Roberto. Kumusta siya? Tanong niya. Walang pagbabago. Sagot ni Linda ng propesyonal. Walang pagbabago. Pero mabuti ang vital signs niya. Tumutugon ng mabuti ang katawan niya sa treatment. Gaano katagal pa kaya siyang ganito? Imposibleng malaman. Pwede siyang magising bukas o kaya'y linggo pa. Ang utak ay hindi mahuhulaan. Humalinghing si Roberto, hininga ng inis. Hindi ng pag-aalala. Malinaw iyon. Tinapos ni Linda ang pag-check at lumabas. Ang susunod na 20 minuto ang pinakamahaba sa buhay ko. Narinig ko si Roberto na nagtatype sa cellphone. Minsan bumubulong. Malamang nagko-coordinate kay Daniel o Sara. Pagkatapos, narinig ko ang mga boses sa labas. Isa rito si Beatrice. Magandang gabi. Nandito ako para bisitahin ang asawa ko. Bumukas ang pinto. Pumasok si Beatrice. Naramdaman ko ang pabango niya. Pareho pa rin mula nang unang makilala ko siya. Lavender at vanilla. Amoy ng tahanan ko. Inay, sabi ni Roberto. Anong ginagawa mo dito ng gabi na? Hindi ako makatulog, sabi niya. Kailangan kong makita siya. Lumapit siya sa kama ko. Naramdaman ko ang kamay niya sa kamay ko. Nanginginig ito. May pagbabago ba? Tanong niya. Wala, sagot ni Roberto. Pareho pa rin. Sa oras na iyon, bumalik si Linda. Pasensya na, sabi niya. Emar Roberto, pwede bang sumama ka sa akin sandali? May mga dokumento sa nurses station na kailangan mong pirmahan. Tungkol sa insurance at treatment costs. Pwede bang bukas na lang? Takot ako hindi. May mga administrative procedure na kailangang ayusin ngayong gabi. Hindi lalampas sa 5 minuto. Tumayo si Roberto nang walang gana. CJ, babalik ako agad, inay. Lumabas siya kasama si Linda. Sumara ang pinto. Binuksan ko agad ang mga mata. Miguel. Napahiyaw si Beatrice. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Diyos ko, gising ka na. Tapusin mo. Makinig ka, mahal ko. Kaunti lang ang oras natin. Kailangan mong makinig ng mabuti. Tinitingnan niya ako. Takot at nalilito, pero tumango siya. Narinig ko sila, sabi ko. Si Roberto at Sara, narinig ko lahat. Alam ko kung ano ang pinaplano nila sa iyo. Ang bahay pag-aalaga, pagbebenta ng lahat. Lahat. Naglagay si Beatrice ng kamay sa bibig. Alam ko may mali. Pero akala ko, walang oras para diyan ngayon. Pinutol ko. Kailangan mong gawin eksakto ang sasabihin ko. Naririnig mo ba? Eksakto. Tumango siya habang pinupunasan ang luha. Una, huwag mong sabihin kahit kanino nagising ako. Kahit kanino. Hindi sa doktor, hindi sa ibang nurse. Kay Linda lang. Bakit? Dahil kailangan ko ng oras. Oras para maglano. Kung malaman nilang konsyos ako, bibibilisin nila ang plano nila. Susubukan nilang ipapirma ako sa mga papel. Maghahanap sila ng doktor na magsasabi na hindi ako mentally competent. Alam ko kung paano ito gumagana, Beatrice. Nakita ko na ito sa ibang negosyante. Tumango siya, naninigas pa rin. Pangalawa, bukas ng umaga, pumunta ka sa bangko, sa branch ng B sa Ayala Avenue. Hanapin mo si Emar Santos. Siya ang manager. Sabihin mo ipinadala ako. Kailangan mo ng access sa safety deposit box. Anong laman ng safety deposit box? Importanteng dokumento, kontrata, titulo, at cash.
Maraming cash. May humigit kumulang 250 milyong piso sa bills. Namilog ang mata ni Beatriz. Emergency fund yan. Ipinaliwanag ko. Lagi akong maingat. Kunin mo lahat, ilagay sa 2 maleta. Iuwi mo, at itago ng mabuti sa bodega sa likod ng Christmas decorations. Walang tumitingin doon. Miguel, natatakot ako. Mabuti. Dapat kang matakot, dahil hindi madali ang darating. Mas hinigpitan ko ang kapit sa kamay niya. Pangatlo, tawagan mo si Ati Mendoza, ang personal kong abogado sa opisina sa Makati. Sabihin mo kailangan mong makita siya agad. Matter of life and death. Maiintindihan niya. At anong sasabihin ko sa kanya? Sabihin mo kailangan mo ng general power of attorney, malawak at irrevocable, na nagbibigay sa iyo ng total control sa lahat ng ari-arian at kumpanya ko habang incapacitated ako. Pero sabi ni Roberto, ginagawa na niya iyon. Sinusubukan ni Roberto. Pero si Mendoza ang abogado ko sa loob ng 20 taon. Hindi siya gagawa ng kahit ano nang hindi muna nakikipag-usap sa akin o nakakakuha ng explicit authorization ko. At pag dumating ka, alam niya kung ano ang gagawin. Matalino at tapat na tao siya. Isa sa ilan na natira. Humhinga ng malalim si Beatriz. Ano pa? Pang-apat. Simulan mong bawiin ang pera mula sa mga account. Hindi lahat ng sabay-sabay o magdududa sila. Pero simulan mo. 250,000 dito. 500,000 doon. Gumamit ng iba't ibang ATM. Iba't ibang branch. Miguel, parang tumatakbo tayo. Tinitigan ko siya ng diretso. Dahil iyon nga ang gagawin natin. Natigilan siya. Makinig ka sa akin, mahal ko. Ipinagkanulo tayo ng mga anak natin. Ang pamilya na itinayo natin. Ang pamilya na sinakripisyo natin ang lahat. Ipinagkanulo nila tayo. At hindi ako maghihintay dito habang ikinukulong nila ako sa ospital na ito. Habang ikinukulong kanila sa bahay pag-aalaga at ninanakaw ang lahat ng itinayo natin. Pero saan tayo tatakbo? Malayo. Sa lugar na hindi tayo makikita. Sa lugar na magsisimula ulit tayo. Miguel, halos 60 na tayo. Magsisimula ulit. Ginawa natin yon noon nang wala tayong wala. Naalala ko sa kanya. Kaya natin ulitin. Ngayon may karanasan tayo. May resources. At higit sa lahat, may isa-isa tayo. Patuloy na tumutulo ang luha niya. Pero ngayon, may iba na sa mata niya. May apoy. May determinasyon na matagal ko nang hindi nakikita. Kailan? Tanong niya simpleng. Malapit na. Napakalapit. Pero muna, kailangan kong gumaling ng kaunti pa. Kailangan kong makalakad. Kailangan kong makapag-alaga sa sarili ko. Bigyan mo ako ng 1 linggo, baka 2. Paano kung i-discharge ka ng doktor? Hindi nila gagawin. Gagawin ko siguradong akala nila masama pa rin ako. Kailangan pa ng observation. Sa katunayan, sinabi ko, sabihin mo sa doktor na gusto mo ng second opinion. Na gusto mong padatingin ang specialist mula sa ST Lux. Makakatipid iyan ng oras natin. Tutol si Roberto. Hayaan mo siyang tumutol. Legal na asawa mo ako. Habang incapacitated ako, ikaw ang may final say sa medical decisions, hindi siya. Tumango si Beatriz. Nakikita ko ang pagproseso ng isip niya. Isa pa, dagdag ko. Simulan mong mag-MPEC. Hindi marami. Mga essentials lang. Damit, personal na dokumento, mga larawan na mahalaga sa iyo. Pero gawin mo ng palihim. Kung magtatanong si Roberto o Sara, sabihin mo nagdonate ka. Naglilinis ka para maaliw ang isip mo. Saan tayo pupunta eksakto? Naisip ko na. Porto, Portugal. May magandang expat community doon. Reasonable ang cost of living. Excellent ang healthcare. At higit sa lahat, walang nakakakilala sa atin doon. Pwede tayong magsimula ng buong buo bilang Miguel at Beatriz lang ulit. Ngumiti siya sa gitna ng luha. Matagal na rin noong tayo lang si Miguel at Beatriz. Alam ko. At iyon ang bahagi ng problema. Naging magulang na lang tayo ni na Roberto at Sara. Mga tagapagbigay, personal na bangko. Nakalimutan natin na tayo pa rin. Narinig namin ang yabag sa labas. Bumabalik si Roberto. Isara mo ang mata, bulong ni Beatriz. Isinara ko nang bumukas ang pinto. Ayos lang ba, inay? Tanong ni Roberto. Sagot niya. Matatag na ang boses niya ngayon. Kontrolado. Nag-uusap lang ako sa kanila. Sabi nila, naririnig pa rin ng pasyente sa koma. Nakakatulong daw yon. Ang bait naman, sabi ni Roberto. Pero walang laman ang tono niya. Walang pagmamahal. Wala. Alis na ako, sabi ni Beatriz. Kailangan ko ng pahinga. Siyempre, inay. Mag-ingat ka sa pag-drive.
Naramdaman ko ang labi ni Beatrice sa noo ko. Malambot na halik. At pagkatapos ang boses niya, na halos bulong sa tabi ng tenga ko. Mahal kita. Lalagpasan natin ito. Lumayo ang yabag niya. Sumara ang pinto. At nanatili akong walang galaw. Nakapikit ang mata ko. Pero sa unang beses sa loob ng mga araw na iyon, may pag-asa ako. Kasama ko si Beatrice, at magkasama, tulad ng dati, makakahanap tayo ng paraan. Ang mga sumunod na araw ang pinakamahirap sa buhay ko. Kailangan kong manatiling walang galaw ng maraming oras. Nagkukunwaring walang malay kapag dumating ang doktor para i-check ako. Nakikinig sa usapan ni na Roberto at Sara. Pinaplano ang kinabukasan ko na parang wala na ako. Pero mga araw din yon ng pagising, ng muling pagkakilala sa sarili, ng pag-alala kung sino ako bago ako naging tagapagbigay, matagumpay na negosyante, mapagbigay na ama. Dadalaw si Beatrice 2 beses sa isang araw, umaga at gabi. Siguradong wala sina Roberto o Sara. Tinulungan siya ni Linda, gumagawa ng dahilan para mailabas ang mga anak ko sa kwarto sandali. Sa mga maikling sandaling iyon, ina-update ako ni Beatrice. Napunta na siya sa bangko. Na-empty na niya ang safety deposit box. Nakipag-usap na siya kay Ati Mendoza. Nagsisimula na ang lahat. Napunta si Roberto kay Ati Mendoza kahapon. Bulong niya isang hapon. Hiniling niyang i-draft ang power of attorney sa pabor niya. Sabi ni Ati Mendoza, kailangan muna niyang makausap ka. Standard procedure daw. Nagalit si Roberto. Anong ginawa ni Ati Mendoza? Sabi niya, nang walang explicit consent mo, wala siyang magagawa. Tungkulin niya iyon bilang abogado mo. Binalaan ni Roberto na i-report siya sa Bar Association. Mas matalino si Ati Mendoza. Alam niya kung paano i-handle ang ganitong sitwasyon. May iba pa, dagdag ni Beatrice. Nag-hire si Roberto ng private investigator. Bumilis ang tibok ng puso ko. Para saan? Para suriin ang lahat ng bank account natin. Gusto niyang malaman eksakto kung magkano ang meron tayo at nasaan lahat. Nabawi mo na ba ang pera mula sa accounts? Tulad ng sinabi ko, paunti-unti. Halos 100 milyong piso na ang naitago ko sa bahay sa cash. Pero natatakot ako, Miguel. Paano kung may makita sila? Walang makikita sila. Ipinaliwanag ko. Ang pera mula sa safety deposit box, hindi lumalabas sa bank record. Invisible iyon. At ang cash na binabawi mo ay maliit na halaga na madaling i-justify bilang gastusin sa bahay. Dumating ang mga doktor araw-araw para i-evaluate ako. Natuto na akong kontrolin ang paghinga. Panatilihing relax ang mga kalamnan. Hindi mag-react kapag tinusok nila ako o inilipat. Naguguluhan si Yar Cruz, ang lead neurologist. Kakaiba, sabi niya kay Roberto. Mabuti ang vital signs niya. Bumaba ng malaki ang pamamaga sa utak sa scan. Dapat nagigising na siya. Anong ibig sabihin kung hindi? Tanong ni Roberto. At narinig ko ang pagkabalisa sa boses niya. Kailangan niyang magising ako para maisakatuparan ang plano nila. Pero kailangan din niyang maging mahina lang nang hindi ako makatutol. Pwede itong maraming dahilan, sagot ni Yar Cruz. Minsan kailangan lang ng utak na mas maraming oras para gumaling. Patuloy naming i-monitor. Isang hapon, dumating si Sara mag-isa. Umupo siya sa tabi ng kama at nanahimik halos 1 oras. Nagtaka ako kung ano ang iniisip niya. May pagsisisi ba siya? May duda ba sa plano nila? Pagkatapos nagsalita siya ng mahina, parang kausap ang sarili. Hindi ko alam kung naririnig mo ako, Itay. Sabi nila, naririnig daw ng nasa koma. Hindi ko alam kung totoo. Tumigil siya. Sabi ni Roberto, ibenta na lang daw lahat. Iyon daw ang pinakamabuti. Sumang-ayon si Daniel. Sabi nila, iyon ang paraan para masecure ang future natin. Ang future ng mga apo mo. Mga apo ko. Ngayon lang nila naisip ang mga apo ko. Ang parehong apo na bihirang ipakita sa akin dahil lagi silang bossy. Hindi ako sigurado, tuloy niya. Ito ang kumpanya mo, ang buhay mong pinaghirapan. Parang mali na ibenta lang ng ganito. Pero sabi ni Roberto, may intindihan mo daw, gusto mo lang naman na ayos kami. Tumigil siya ng matagal. At tungkol kay inay, medyo nabasag ang boses niya. Ayoko siyang mapunta sa bahay pag-aalaga. Talagang ayoko. Pero sabi ni Roberto, para sa ikabubuti daw niya, na hindi natin kaya alagaan siya, na mas mabuti siya doon kasama ang mga profesional. Kaya may duda si Sara, pero hindi sapat para gawin niya ang tama. Hindi sapat para ipagtanggol ako o ang nanay niya. Miss kita, Itay, sabi niya sa wakas. Sana magising ka at sabihin mo kung ano ang gagawin. Lagi mong alam kung ano ang gagawin. Tumayo siya at lumabas,
At nanatili akong durog ang puso dahil napagtanto ko. Hindi masama si Sarah, pero mahina siya. Hinayaan niyang kontrolin siya nina Roberto at Daniel. Isinakripisyo niya ang sariling kalooban para hindi na siya magdesisyon ng mahirap. Pero kahinaan man o kasamaan, pareho ang resulta. Handa siyang iwan ang nanay niya. Handa siyang ibenta ang lahat ng itinayo ko. At sa huli, iyon lang ang mahalaga. Gabing iyon, pag dumating si Beatriz, ikinuwento ko ang pagbisita ni Sarah. Baka pwede nating makausap siya, mungkahi ni Beatriz. Baka kung malaman niyang gising ka, kung makita niyang gagaling ka. Hindi, putol ko. Masyadong riske. Hindi natin alam kung saan talaga siya nakasandal. At kung sinabi niya kay Roberto, pero anak natin siya, Miguel. Anak natin siya. Pagwawasto ko ng mapait. Ngayon hindi ko na alam kung ano siya. Tumahimik si Beatriz. Alam niyang tama ako. Kahit masakit aminin. Nakuha mo na ba ang mga pasport? Tanong ko, pinagpalit ang usapan. Nakatago kasama ang pera. At ang tickets? Hindi pa. Sabi mo hintayin hanggang malaman natin ang eksaktong petsa. Mabuti. Sa tingin ko, halos ready na ako. Makagalaw na ako ng mga daliri ng paa nang walang problema. Tumutugon na ang mga binti ko. Bukas susubukan kong galawin ang mga braso kapag walang nakatingin. Kung maayos, pwede tayong umalis sa loob ng 1 linggo. Saan eksakto? Naisip ko na. Portugal, ang lungsod ng Porto. May magandang expat community, reasonable ang gastusin, maganda ang healthcare, at higit sa lahat, walang nakakakilala sa atin doon. Pwede tayong magsimula ng buo. At ang pera, hindi natin madadala ang 250 milyong piso sa eroplano. Hindi natin dadalhin lahat. Sapat para sa unang mga buwan. Ang iba, ililipat natin ng dahan-dahan sa iba't ibang bangko sa mga account na bubuksan ko sa Portugal. Matatagal, pero gagawin natin ng tama ng walang dudang. Tumango si Beatriz. Binigyan ako ni Ate Mendoza ng ilang dokumento kahapon. Sabi niya importante yon at dapat mong basahin kapag kaya mo na. Anong klaseng dokumento? Hindi ko alam. Nakasil. Nasa bag ko. Dalhin mo bukas. Kailangan kong makita. Kinabukasan, nang maiwan ni Linda si Roberto sa pamamagitan ng dahilan tungkol sa bill ng ospital, ibinigay sa akin ni Beatriz ang sobre. Binuksan ko ng maingat. Mga legal na dokumento, kontrata, at handwritten letter mula kay Ate Mendoza. Emar Santos. Nagsisimula ang liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin pinagkatiwalaan mo ako ni Emares Santos na ibigay sa iyo ang sobre na ito. Gusto kong malaman mo na nasa panig mo ako. Nakakita na ako ng maraming pagtataksil sa pamilya sa karera ko. Pero ang ginagawa ng mga anak mo ay lalong kahindik-hindik. Ang nakalakip na dokumento ay certified copies ng lahat ng titulo ng ari-arian at kontrata ng kumpanya. May power of attorney din ako na nagbibigay kay Emares Santos ng full at total control sa lahat ng assets mo. Nakadate 3 buwan bago ang aksidente mo. Legal at valid yon. Kung susubukan ni Roberto ang kahit ano, itigil siya ng dokumentong ito. Kinuha ko rin ang liberty na temporarily i-freeze ang ilang corporate account dahil sa Dumanoy accounting irregularities na kailangang imbestigahan. Makakatipid ito ng oras mo. Gamitin mo ng mabuti ang oras na ito. At kung kailangan mong mawala, tulad ng pinaghihinalaan ko na pinaplano mo, malaman mo na may buong suporta at discretion ako. May nakalakip din akong kontak sa mga pinagkakatiwalang tao sa Europa na makakatulong sa inyo na makapag-settle. Mag-ingat kayo, Emar Santos, at alagaan mo si Emares Santos. Karapat-dapat kayo sa kapayapaan pagkatapos ng maraming taon ng trabaho. Sa tapat at katapatan, Rafael Mendoza. Tiningnan ko si Beatriz. May luha sa mata niya. May mabubuting tao pa rin sa mundo, bulong niya. Sagot ko, at kakailanganin natin ang lahat ng tulong na makukuha natin. 5 araw pa ang lumipas. 5 araw na pinapahusay ko ang pagkukunwari ko. 5 araw na naghahanda si Beatriz ng aming pagtakas. At 5 araw na lalong nagiging impatient, sina Roberto at Sarah. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya nagigising. Narinig ko sabi ni Roberto kay Yar Cruz isang umaga. Halos 2 linggo na. Hindi ba masyadong matagal? Iba-iba ang bawat pasyente, Emar Santos, sagot ng doktor ng propesyonal. May mga kaso na gumising pagkatapos ng buwan. Buwan. Nagalala ang boses ni Roberto. Sinasabi mo bang pwede pang ganito ang tatay ko ng buwan? Pwede. O kaya magising siya bukas. Tulad ng sinabi ko, hindi mahuhulaan. Pag-aalis ng doktor, tumawag si Roberto. Narinig ko ng malinaw. Daniel, may problema. Hindi nagigising ang matanda.
At sabi ng doktor pwede pang buwan. Hindi tayo pwede maghintay ng ganito katagal. Nag-iipon ang gastos sa ospital. At hindi binibigyan ni Mendoza ng kontrol ang corporate accounts. Alam ko sinabi mong temporary lang ang pag-freeze. Pero kailangan natin ng access ngayon. Kailangan natin ng ibang plano. May katahimikan habang nakikinig siya sa sinasabi ni Daniel sa kabilang linya. Sigurado ka bang legal iyan? Tanong ni Roberto. Isa pang katahimikan. CJ, gawin mo. Pero bilisan mo. Binaba niya ang tawag. At alam ko, naubos na ang oras natin. Ano man ang pinaplano ni Daniel, kailangan nating kumilos agad. Gabing iyon, pag dumating si Beatriz, ikinuwento ko ang tawag. Malamang may legal na hakbang silang pinaplano para kunin ang kontrol mula sa akin. Sabi ko, malamang susubukan nilang ipahayag na mentally incompetent ako. Sa ganitong paraan, pwede nilang inulify ang power of attorney na ibinigay sa iyo ni Mendoza. Kaya ba nila iyon? Kung makakahanap sila ng doktor na magte-testify na hindi ako sa tamang pag-iisip, at sa sapat na pera, makakakuha sila ng kahit sinong doktor. Natakot si Beatriz. Anong gagawin natin? Alis tayo ngayon sa linggong ito. Pero sinabi mo kailangan mo pa ng oras para gumaling. Sapat na ang recovery ko. Nagpa-practice ako kapag walang nakatingin. Nakakalakad na ako. Medyo nanginig pa siguro, pero kaya ko. Gayon na o hindi na, Beatriz. Hinawakan niya ang kamay ko. Kailan? Sa makalawa. Bayerns. Perfect day. Lagi si Roberto may partners. Meeting sa Bayernes ng hapon. Si Sara naman ay nagdadala ng mga bata sa swimming lessons. Busy sila. At paano tayo makakaalis sa ospital? Iwan mo yon sa akin. May plano ako. Kinabukasan, Huwebes, hiniling ko kay Linda na tulungan ako sa isang specific na bagay. Kailangan ko ng set ng men's scrubs. Largish. Bulong ko nang maiwan niya ako sandali. Para saan? Para bukas. Alis ako bukas at kailangan kong makalabas ng walang makakilala sa akin. Nag-alala si Linda. Sigurado ka bang ready ka na? Physically. At kung maghintay pa ako, masyadong huli na. Tumango siya ng dahan-dahan. CJ, kukunin ko ang scrubs. Ano pa? Bukas bandang -3:00 ng hapon. Kailangan ko ng distraction sa floor na ito. Isang bagay na magpapatakbo sa lahat ng nurse at doktor sa kabilang dulo ng hallway. Hindi kailangang totoo. Mukhang totoo lang. False alarm. Eksakto. Kaya mo ba? Nag-isip si Linda sandali. Pwede kong aksidenteng i-trigger ang fire alarm sa kabilang dulo ng hallway. Tatakbo ang lahat doon. Magkakaroon ka ng mga 5 minuto bago nila malaman na false alarm. 5 minuto lang ang kailangan ko. Gabing iyon, dumating si Beatriz na may maliit na maleta. Damit para sa akin. Kasual na damit, jeans, polo, sapatos, walang makakaagaw pansin. Nabili na ang tickets, bulong niya. Alis tayo bukas -8:00 ng gabi mula sa airport. Diretso sa Madrid, tapos connecting sa Porto. Gumamit ka ba ng credit card? Hindi. Cash sa travel agency. Tulad ng sinabi mo. Mabuti. At ang pera? May 2 maleta na sa kotse kasama ang damit at cash. Lahat ng kailangan natin para sa unang mga buwan. Anong sinabi mo kina Roberto at Sara? Na magpapahinga ako sa kapatid ko sa Tagaytay. Na kailangan kong mag-clear ng isip. Hindi man lang nagtanong si Roberto ng detalye. Sabi lang ni Sara, enjoy daw ako. Medyo nabasag ang boses ni Beatriz sa huling bahagi. Niyakap ko siya hanggang kaya ko mula sa kama ng ospital. Alam ko, mahal ko. Alam ko mahirap ito. Pero ito ang kailangan nating gawin. Hindi pa rin ako makapaniwala na tumatakbo tayo sa sarili nating mga anak. Hindi tayo tumatakbo sa kanila. Inililigtas natin ang sarili natin mula sa kanila. May pagkakaiba iyon. Pinunasan ni Beatriz ang luha. Sigurado ka bang makakalakad ka hanggang parking garage? Lalakarin ko hanggat kailangan. Nagpa-practice na ako. Kagabi nang matulog si Roberto, bumangon ako at naglakad-lakad sa kwarto. Masakit ang mga binti ko, pero gumagana. At kung may mali, walang mangyayari. Tiwala ka sa akin, Beatriz. Isang beses pa. Tiwala ka sa akin. Hinalikan niya ako. Mahaba at malalim na halik. Halik na may lasa ng paalam. Paalam sa buhay na itinayo natin. Sa lungsod na kilala natin, sa pamilyang nabiyak. Mahal kita, bulong niya. Mahal kita mula nang unang makita kita sa library na iyon. At mahal kita rin. Ikaw ang tanging totoong bagay sa buhay ko. Ang tanging sulit iligtas. Bayerns. Dumating na ang araw. Dumating si Roberto nang maaga tulad ng dati. Umupo siya sa upuan malapit sa bintana.
Nagche-check ng cellphone. Alas negatibo, 11 ng umaga. Dumating si Sarah. May pagbabago ba? Tanong niya. Wala. Sagot ni Roberto ng inis. Pareho pa rin siyang bato. Sabi ng doktor, kailangan ng pasensya. Sawa na ako sa pasensya. Sumabat si Sarah. Nakipag-usap si Daniel sa abogado kahapon. Pwede na nating simulan ang proseso para ideklara siyang legally incompetent. At sumasang-ayon si Inay. Hindi natin tinatanong si Inay. Emosyonal siya ngayon. Hindi siya makakapagdesisyon ng objective. Tumahimik si Sarah. Makinig ka, tuloy ni Roberto. Alam ko mahira ito. Pero kailangan nating isipin ang future, ang pamilya natin, ang mga bata. Itinayo ni Itay lahat nito para sa atin, di ba? Ngayon naman tayo ang bahala pamahalaan. Siguro tama ka, sabi ni Sarah, bagamat hindi sigurado ang boses niya. Alas negatibo 1 ng hapon. Umalis si Roberto. Kailangan niyang maghanda para sa partners meeting. Nanatili si Sarah ng kaunti pa, pero alas negatibo 2, umalis din siya. Susunduin niya ang mga bata. Babalik ako mamaya, Itay. Sabi niya bago umalis, mahal kita. Mahal niya ako. Talaga. Dahil ang pagmamahal hindi lang salita. May aksyon. At ang aksyon niya ay nagsasabi ng ibang bagay. 5 minuto bago magnegatibo 3, pumasok si Linda. May dala siyang plastic bag. Narito ang scrubs, bulong niya. At kunin mo rin ito. Ibinigay niya sa akin ang baseball cap at dark sunglasses. Para hindi ka makilala sa security cameras. Anghel ka, Linda. Sana alam mo kung ano ang ginagawa mo. Emar Santos. Napaka-risky nito. Alam ko. Pero minsan kailangan mong isugal ang lahat para iligtas ang mahalaga. Tumango siya. Alas negatibo 3 eksakto. I-trigger ko ang alarm. Pag narinig mo ang sirena, kailangan mong mabilis. Gawin mo ang emergency stairs. Huwag elevator. Diretso ang hagdan sa basement parking garage. Sabi ng asawa mo, naghihintay siya sa gray na Honda Ciari malapit sa exit. Salamat, Linda, sa lahat. Mag-ingat kayo, pareho. Pinisil niya ang kamay ko 1 beses pa at lumabas. Nag-iisa ako sa kwarto. Tumitibok ng malakas ang puso ko. Normal ang tunog ng mga makina sa paligid ko. Sa labas sa hallway, naririnig ko ang karaniwang abala ng ospital. Mga nurse na naglalakad, doktor na nag-usap, food carts na dumadaan. Lahat normal, lahat tahimik. Tiningnan ko ang oasan sa dingding. 2 oras 57 minuto, 3 minuto. Maingat kong tinanggal ang sensors sa braso ko. Nagumpisang mag-beep ng hindi regular ang heart monitor. Pero pinatay ko agad. Umupo ako sa kama. Nanginginig ang mga binti ko. Pero tumutugon. 2 oras 58 minuto. Tumayo ako. Medyo umiikot ang sahig sa paa ko. Pero hinawakan ko ang gilid ng kama. Huminga ako ng malalim. Kaya ko ito. Kailangan kong gawin ito. 2 oras 50 minuto. Binuksan ko ang plastic bag. Kinuha ko ang scrubs. Tinanggal ko ang hospital gown at isinuot ang damit. Maluwag ng kaunti ang pantalon, pero gumana. Pasok ang shirt. Isinuot ko ang cap at sunglasses. 3 oras sumabog ang fire alarm sa hallway. Nakakabingi na sirena. Sigawan, yabag na tumatakbo. Oras na. Binuksan ko ang pinto. Kabuuan ng kaguluhan ang hallway. Tumatakbo ang mga nurses sa kabilang dulo. Sumisigaw ang mga doktor ng instructions. Sumisingit ang mga pasyente sa pinto nila. Nalilito. Walang pumansin sa akin. Isa lang akong staff sa gitna ng gulo. Naglakad ako patungo sa emergency stairs. Bawat hakbang ay hirap. Mahina ang mga binti ko pagkatapos ng 2 linggo sa kama. Pero nagpatuloy ako. Isang hakbang, isa pa, isa pa. Narating ko ang pinto ng hagdan. Binuksan ko. Medyo muffled ang tunog ng alarm. Nagsimulang bumaba ako floor by floor. Sumisigaw ang mga binti ko sa sakit. Pero hindi ako tumigil. 5th floor, 4th, 3rd. Sa 2nd floor, narinig ko ang boses mula sa itaas. False alarm. False alarm. Lahat, bumalik sa post nyo. Binilisan ko ang hakbang. Kailangan kong makalabas bago nila mapansin na wala ako sa kwarto. 1st floor, ground floor, basement, pinto ng parking garage. Itinulak ko. Tinamaan ako ng malamig na hangin. Amoy gasolina at semento. Tunog ng sasakyan. Tumingin ako sa paligid. Nasaan si Beatrice? Pagkatapos nakita ko ang gray na Honda Ciari na nakaparada malapit sa exit. Kumislap ng 2 beses ang ilaw. Siya iyon. Naglakad ako patungo sa kotse ng pinakamabilis na kaya ko. Bawat hakbang ay sakit. Pero wala akong pakialam. Malapit na ako.
Napakalapit sa kalayaan. Bumukas ang passenger door. Nandun si Beatriz, tumutulo ang luha. Miguel, napahiyaw siya. Diyos ko, nagawa mo. Sumakay ako sa kotse. Isinara ko ang pinto. Binigyan ni Beatriz ng gas agad. May nakakita ba sa atin? Tanong niya habang pinapatakbo namin palabas ng garage. Hindi ko alam. Sa tingin ko hindi. Nadaanan namin ang exit booth. Hindi man lang tumingin sa amin ang security guard. Na-distract siguro sa fire alarm. At pagkatapos, nasa kalye na kami, malaya. Nag-drive si Beatriz ng tahimik ng ilang minuto. Nanginginig ang kamay niya sa manibela. Patuloy akong tumitingin sa rearview mirror. Naghihintay ng pulis na humahabol. Pero wala. Normal na trapiko lang sa Biyernes ng hapon. Nagawa natin, bulong ko sa wakas. Talagang nagawa natin. Hindi pa tayo nagdiriwang, sabi niya. Kailangan pa nating makarating sa airport, makadaan sa immigration, at makasakay sa eroplano. Makakaya natin. Lampas na tayo sa pinakamahirap na bahagi. Nag-drive siya patimog, iniiwasan ang main roads. Maingat niyang pinlano ang ruta. Side streets, kaunti ang trapiko, kaunti ang kamera. Gaano katagal kaya bago nila mapansin na wala ka na? Tanong niya. Depende. Kung maayos ang lahat, siguro 1 oras, baka 2. Pagbalik ni Roberto mula sa meeting, dapat na akong i-report na missing. Ano kung i-track nila ang kotse? Hindi nakarehistro ang kotse na ito sa pangalan mo o sa akin. Palala ko sa kanya. Nakarehistro sa maiden name mo gamit ang lumang address. Mahirap i-trace. Naisip ni Beatriz ang lahat. Ang matalino, maingat kong asawa, nalaging ang tahimik na strategist sa likod ng tagumpay ko. Bumalik kami sa bahay namin sa Forbes Park, 40 minuto pagkatapos. Pinapasok ni Beatriz ang kotse sa garage, at isinara agad ang automatic door. Kailangan nating bilisan, sabi niya. Kunin lang ang talagang kailangan. Pumasok kami sa bahay, ang bahay namin, ang bahay na tinitirhan namin sa loob ng 22 taon. Ang bahay kung saan lumaki sina Roberto at Sara, ang bahay na puno ng alaala. Tumingin ako sa paligid, mga larawan sa dingding, muebles na pinili ni Beatriz ng maingat. Ang piano na tinutugtog ni Sara noon. Ang soccer trophy ni Roberto sa istante. Iwan natin lahat ito. Huwag kang maging sentimental ngayon, sabi ni Beatriz, nabasa ang isip ko. Walang balik na. Tama siya. Umakyat kami sa study. Kinuha ni Beatriz ang 2 maleta na inihanda niya. May backpack din na may importanteng dokumento, passport, birth certificate, titulo, kontrata. Nakuha mo ba ang mga larawang hiniling ko? Tanong ko. Kasal natin. Mga bata noong maliit pa. Mga magulang mo. Basag ang boses niya ng kaunti. Bago nagkamali ang lahat. Tiningnan ko ang desk ko. May sulat ako na sinulat ko mga araw na iyon. Kinuha ko mula sa drawer. Nakasil na sobre na nakadirekta kay Roberto at Sara. Iwan mo ba sa kanila iyan? Tanong ni Beatriz. Karapat-dapat nilang malaman kung bakit tayo umalis at kung ano ang mali nila. Iniwan ko ang sulat sa desk ng malinaw na makikita. Pagkatapos ay nagbigay ako ng huling tingin sa studi ko. Sa mga diploma sa dingding, mga larawan kasama ang mga presidente at gobernador, mga business award. Wala na iyong halaga ngayon. Papel lang, alaala lang ng isang taong wala na. Bumaba kami kasama ang mga maleta. Sa sala, tumigil si Beatriz sa harap ng family photo. Kinuha 5 taon na ang nakalipas noong Pasko. Ngumingiti kaming lahat. Masayang pamilya. Paano tayo napunta rito? Bulong niya. Hindi ko alam. Baka sobra ang binigay natin. Baka sobra ang kinuha nila. Baka ang pera lang ang sumisira sa lahat. Lumapit ako sa kanya at niyakap. Pero wala nang halaga iyon ngayon. Ang mahalaga, tayo pa rin magkasama at magiging ayos tayo. Tumango siya, pinupunasan ang luha. Alis na tayo bago ako magbago ng isip. Sumakay kami sa kotse. I-activate ni Beatriz ang security code ng bahay 1 beses pa. Automatikong namatay ang ilaw. Bumukas ang garage door at lumabas kami. Patungo sa airport. Patungo sa bagong buhay. Mabigat ang trapiko patungo sa NAI tulad ng dati sa Biyernes ng hapon. Maingat na nag-drive si Beatriz, na nanatili sa middle lane, hindi nakakaagaw pansin. Off ang cellphone ko. Off din ni Beatriz. Hindi nila tayo matrack sa GS. Naisip na natin lahat. Sa tingin mo napansin na ba nila? Tanong ni Beatriz ng 0 minuto na lang sa airport. Tiningnan ko ang relo ko. Alas -5:30 ng hapon. Siguro. Dapat tumawag na si Roberto sa ospital pagkatapos ng meeting. Tinanong niya ako, at sinabi nila na wala ako. Siguradong tinawag na nila ang pulis.
Pero hinahanap nila ang pasyente sa koma na nawala sa ospital. Sabi ko. Hindi hinahanap ang lalaking naka-street clothes na umaalis ng bansa kasama ang asawa. Dumating kami sa airport. Pinark ni Beatrice sa long-term parking. Kinuha namin ang mga bagahe. Naglakad patungo sa terminal. Bawat hakbang sa loob ng airport ay tense. Patuloy akong tumitingin sa paligid. Naghihintay ng pulis na naghahanap sa amin. Naghihintay ng pangalan ko sa loudspeaker. Naghihintay na may makakilala sa amin. Pero walang nangyari. Isa lang kaming middle-aged couple na may maleta na pupunta sa flight. Dumating kami sa check-in counter. Ngumiti ang agent. Magandang gabi. Passport po. Inabot namin. Tiningnan niya. Nagtype sa computer. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na akala ko naririnig ng lahat. Business or pleasure? Tanong niya. Leisure, sabi ni Beatrice ng kalmado. Pupunta kami sa Portugal para magbakasyon. Ang ganda naman. Sana ma-enjoy ninyo ang biyahe. Ibinigay niya ang passport kasama ang boarding pass. Ang flight ninyo ay mula Gate C-47. Boarding sa loob ng 2 oras. Salamat. Naglakad kami patungo sa immigration. Mahaba ang pila. Hinintay namin ang turn. Sa wakas, narating namin ang immigration officer. Passport. Inabot namin. Tiningnan niya, tiningnan ang mga larawan. Tiningnan kami, pagkatapos ang mga larawan ulit. Gaano katagal kayo mawawala sa bansa? Tanong niya. Hindi kami sigurado, sagot ko. Baka 1 buwan, baka 2. Tumango siya. Binilyetehan ang passport. Magandang biyahe. At iyon na. Nakadaan na kami sa immigration. Nasa international zone na kami. Hindi na nila kami mapipigilan ngayon nang walang international incident. Hinawakan ni Beatrice ang kamay ko habang naglalakad patungo sa gate. Alam mo ba kung ano ang pinaka-craziest na bahagi nito? Sabi niya, mas malaya ako ngayon. Umaalis sa lahat. Kaysa sa nakaraang 0 taon sa malaking bahay na iyon. Pareho ang pakiramdam ko, amin ko. Parang may malaking bigat na natanggal sa balikat ko. Nahanap namin ang Gate C-47. Umupo kami sa waiting area. Halos 2 oras bago mag-boarding. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko 1 beses pa. Agad bumaha ang mga mensahe. 12. Missed calls. Mula kay Sara. Roberto, nasaan si Itay? Sabi ng ospital na wala siya. Mula kay Roberto. Inay, sagutin mo ang phone. Mula kay Sara. Roberto, hindi makatwiran ito. Paano nawawala ang nasa koma? Mula kay Roberto. Inay, ayos ka ba? Sabi ng ospital na wala si Itay. Pakiusap tawagan ninyo kami. Nag-aalala kami. At ang pinakabagong, ipinadala 0 minuto na ang nakalipas mula kay Roberto. Inay, kung binabasa mo ito, kailangan mong malaman ito. Hindi totoo na nasa koma si Itay. Lahat sinungalingan niya. At ngayon, makahaharap kayo ng legal consequences dahil sa insurance fraud at pagnanakaw ng corporate assets. Tinawagan ko na ang abogado ko. I-freeze na namin ang lahat ng account at hahanapin kayo. Hindi pa tapos ito. Binasa ko ang mensahe ng malakas kay Beatrice. Namutla siya. Kaya ba nila iyon? I-freeze ang accounts. Susubukan nila, sagot ko. Pero inilipat na ni Mendoza ang importanteng assets. At hindi nila madadala ang cash na dala natin. Ayos lang tayo. Pero sabi niya hahanapin tayo. Hayaan nilang maghanap. Walang extradition treaty ang Portugal sa US para sa minor financial crimes. At ang ginawa natin ay hindi technical na illegal. May karapatan akong ilipat ang sarili kong pera. May karapatan akong umalis ng bansa at ang pagkukunwari ng koma ay hindi krimen. Gayunpaman, nabalisa ako sa mensahe. Hindi dahil sa legal na banta, kundi sa tono. Sobrang galit doon, sobrang lason. Ito ang anak ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta. At ngayon ay galit siya sa akin, dahil hindi ko hinayaang magnakaw siya sa akin. Sumulat ako ng huling mensahe kay Roberto at Sara. Isang mensahe na hindi ko inakalang kailangan kong isulat. Mga anak, pag binasa ninyo ito, malayo na ang inyong ina at ako. Alam kong galit kayo. Alam kong feeling ninyo ipinagkanulo kayo. Pero kayo muna ang nagkanulo sa amin. Narinig ko kayo sa ospital. Narinig ko ang bawat salita. Narinig ko kayong nagpaplano na ilagay ang inyong ina sa bahay pag-aalaga. Narinig ko kayong nagpaplano na ibenta ang kumpanya ko. Narinig ko kayong nagpaplano na hatiin ang lahat na parang patay na ako. Kaya gumawa ako ng desisyon. Ang tanging desisyon na natira sa akin. Umalis kami. Kinuha namin ang sa amin. Ang itinayo namin ng sarili naming kamay. At magsisimula ulit kami malayo sa inyo. Huwag ninyo kaming hanapin. Hindi ninyo kami makikita.
At kahit makita ninyo, hindi kami babalik. Baka isang araw may intindihan ninyo kung ano ang mali ninyo. Baka isang araw pag kayo na ang edad ko, gagawin sa inyo ng sarili ninyong mga anak ang pareho. At sa araw na iyon, baka lang, may intindihan ninyo ang sakit ko. Paalam, ang inyong ama. Ipinadala ko. Pagkatapos ay pinatay ko ang cellphone ng tuluyan. Tinanggal ko ang SIM card, binali ko sa dalawa, at itinapon sa basurahan. Tapos na ba? Tanong ni Beatrice. Tapos na. 6 na buwan pagkatapos, nakaupo ako sa terrace ng maliit naming apartment sa Porto. Pinapanood ang Ilog Duero na kumikinang sa sikat ng hapon. Si Beatrice ay nasa kusina, gumagawa ng bakalhaw, isang putahe na natutunan niya rito. Ang amoy ay pumupuno sa hangin at nagpapangiti sa akin. Simple na ang buhay natin ngayon. Lubos na simple kumpara sa dati. Ang apartment na ito ay may 2 kwarto, maliit na sala, maaliwalas na kusina. Walang pool, walang malaking hardin, walang katulong, at perpekto ito. Tuwing umaga, naglalakad kami sa cobblestone streets ng Ribeira. Umiinom ng kape sa maliliit na cafe kung saan kilala na kami ng may-ari. Bom dia, Miguel. Bom dia, Beatrice. Umupo kami sa plaza at pinapanood lang ang buhay na dumadaan. Walang bilis, walang stress, walang bigat ng business empire sa balikat ko. Sapat ang perang dala namin. Nagawa ni Ati Mendoza na ilipat ng palihim ang malaking bahagi ng assets ko sa European accounts bago pa makagawa si Roberto ng hakbang. Hindi kami mayaman dito, hindi tulad noon, pero sapat para mabuhay ng may dignidad at kapayapaan. Sinubukan kaming hanapin ni Roberto sa unang 3 buwan. Nag-hire siya ng private investigators. Nag-file ng report. Nagpaano sa local business news. Negosyanteng nawala kasama ang asawa at millions, sabi ng headline, pero hindi niya kami nahanap. Legal naming binago ang pangalan. Nanirahan kami sa tahimik na barangay kung saan walang nagtatanong. Naging kung ano dapat kami noon pa, Miguel at Beatrice lang. Sumulat sa akin si Sara ng sulat 2 buwan na ang nakalipas. Ipinadala ito ni Ati Mendoza ng ligtas. Binasa ko ng mabigat ang puso. Itay, simula ng sulat, alam kong hindi ako karapat-dapat pakinggan. Alam kong nabigo ako sa pinaka-horrible na paraan. Ibinenta namin ni Roberto ang kumpanya. Hatiin namin ang pera. Inilagay namin si inay sa bahay pag-aalaga tulad ng plano, bago namin nalaman na wala ka na. Nagdiborsyo kami ni Daniel. Lumalabas, pera lang ang habol niya. Pag nakita niyang umalis ka kasama ang malaking bahagi ng assets, iniwan niya ako. Nawala ang lahat ng pera ni Roberto sa masamang investment. Ngayon ay humihingi siya ng utang sa akin. At ako, na may konsensyang kumakain sa akin tuwing gabi, patuloy na binibigyan siya dahil hindi ko alam kung ano pa ang gagawin. Itay, kung sakaling mabasa mo ito, kung sakaling malaman mo kung ano ang nangyari sa akin, patawarin mo ako. Hindi para sa pera. Wala nang halaga ang pera. Patawarin mo ako sa hindi pagdepensa sa iyo. Sa hindi pagdepensa kay inay, sa pagiging bulag, mahina, tanga. Hindi ako humihingi na bumalik kayo. Humihingi lang ako na malaman mo na nabubuhay ako kasama ang panghihinayang sa pagkawala mo araw-araw. Mahal kita, ang iyong anak, Sara. Umiyak ako pagkatapos basahin ang sulat. Umiyak ako para sa anak na nawala. Para sa pamilyang nabiyak. Para sa mga taong hindi na mababawi. Pero hindi ako sumagot. At hindi ako sasagot dahil may mga bagay na sira na. Hindi na maaayos. At may mga pagtataksil na masyadong malalim para patawarin. Lumalabas si Beatrice sa terrace na may 2 tasa ng tsaa. Umupo siya sa tabi ko at pinapanood namin ang paglubog ng araw sa ilog. Anong iniisip mo? Tanong niya. Natama ang desisyon natin, sagot ko. Na itong simpleng buhay, itong kapayapaan. Ito ang mahalaga. Hindi ang pera, hindi ang ari-arian, hindi ang status, ito lang. Hinawakan niya ang kamay ko, pinagsama ang mga daliri. Tulad noon 34 taon na ang nakalipas na magpakasal tayo na wala kaming dala kundi pagmamahal at pag-asa. Miss mo ba ang dating tahanan? Tanong niya. Miss ko ang tahanan na kilala ko noong bata pa ako. Ang bayan na ipinaglaban ko. Ang tunay na kaibigan ko. Pero hindi ko na-miss kung ano ang naging buhay natin doon. Hindi ko na-miss na maging personal na bangko ng mga anak ko. Hindi ko na-miss ang stress. Hindi ko na-miss ang pagtataksil. At ang mga apo, iyon ang pinakamasakit. Ang mga apo na halos hindi ko nakilala na lalaki nang hindi nakikilala kung sino talaga ang kanilang lolo at lola. Iyon ang presyo na binayaran natin, sabi ko sa wakas. At mataas na presyo. Pero mas gusto ko ito kaysa mabuhay bilang bilanggo ng sarili naming pamilya.
Nawawala ang araw ng tuluyan. Nagsisimula ng mag-ilaw ang lungsod. Kumikinang ang porto na parang kwintas ng perlas sa tabi ng ilog. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa lahat nito? Sabi ni Beatrice na hindi ka makakabili ng respeto sa pera. Na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng malaking bahay o luxury car. At na minsan, para iligtas ang sarili mo, kailangan mong handang mawala ang lahat. Tama ka. Ang matalino kong Beatrice ay laging tama. Nanatili kami roon hanggang tuluyang takpan ng gabi ang langit. Bukas ay isa pang araw. Maglalakad kami sa palengke. Bibili ng sariwang tinapay at keso. Baka pumunta sa beach sa Matosinhos. Baka umupo lang sa cafe at panoorin ang daigdig. At magkasama kami tulad ng dapat palagi. Dahil sa huli, pagkatapos ng lahat ng pera, tagumpay, ari-arian, at negosyo, ang tanging talagang mahalaga ay ito. May kasama kang nagmamahal sa iyo para sa kung sino ka, hindi para sa kung ano ang meron ka. Ako si Miguel Santos. 58 anyos na ako. Nawala ko ang isang kayamanan. Nawala ko ang isang kumpanya. Nawala ko ang mga anak ko. Pero nanalo ako ng kalayaan ko. Nanalo ako ng dignidad ko. At naisa ko ng pangalawang pagkakataon na mabuhay sa buhay na lagi kong gusto. At iyon, maniwala ka, ay walang halaga. Kung hinawakan ng kwentong ito ang puso mo, dahil sa kahit saan, sa panuman, lahat tayo ay nakaranas ng pagtataksil. Lahat tayo ay gumawa ng mahihirap na desisyon. Lahat tayo ay pumili sa pagitan ng komportable at tama. Sana hindi mo maranasan ang pinagdaanan ko. Pero kung sakaling makarating ka sa katulad na sitwasyon, tandaan mo ito. Ang dignidad mo ay mas mahalaga kaysa sa manaman. Ang kapayapaan ng isip mo ay mas mahalaga kaysa sa ari-arian man. At ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman hihingi na isuko mo ang alinman sa dalawa. Alagaan mo ang mga nag-aalaga sa iyo. Pahalagahan mo ang mga nagpapahalaga sa iyo. At kailanman, kahit ang sarili mong dugo, ay huwag hayaang kunin ang nararapat sa iyo, ang iyong dignidad. Ito ang kwento ko. Ang kwento ng isang lalaking nagkaroon ng lahat at nawala ito. At sa pagkawala nito, natuklasan niyang hindi naman pala niya kailangan. Mula sa Porto, Portugal, na may bagong buhay at puso na sa wakas ay mapayapa na.